Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag niyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kay babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag niyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papaano po ninyo pinahalagahan ang mga bagay lalong-lalo na mga tao na mahalaga sa buhay ninyo? Inaalagaan niyo po ba ang halaga ng mga ito? O pinababayaan po ninyo na baliwalain ito ng ibang tao? Kung pinababayaan po nating baliwalain ito ng ibang tao, baka nga hindi talaga mahalaga sa atin ang mga ito. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi dapat binibigay sa aso ang mga bagay na banal at sa baboy ang perlas. Ito po'y patungkol sa pagpapahayag ng mabuting balita na tamang para sa lahat, pero ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi rin natin dapat ito ipilit, ibigay sa mga ayaw tumanggap. Mahalaga po kasi ang mabuting balita ang good news Ang pagmamahal ng Diyos, simula pa nung una, lalo-lalo na nang nag-culminate ito sa ating Panginoong Jesus. Hindi po ito basta tungkol sa kung sino lang na tao. Ito po tungkol sa Diyos. Hindi po ito basta pangkaraniwang impormasyon. Ito po ay salita, aral ng Panginoon. Ito po ang good news ng lahat ng mga good news. So much so na kung wala ang mabuting balitang ito, wala nang mabuting balita. Ito lang ang makapagbibigay ng saysay sa kahit anong mabuting balita. Ano mang mabuting balita na hindi ka nakakonekta sa Diyos, sa mabuting balita ng Diyos, hindi mabuting balita yan, maniwala kayo. Ganun po kahalaga ito. Kaya naman kahit ang utos ng Panginoon ay ipalaganap ito, hindi rin naman din dapat na ibigay, lalo na ipilit ito sa mga taong ayaw tumanggap at ayaw magpahalaga dito. Yan ang dahilan kung bakit ang sabihin ni Kristo sa kanyang mga disipulo na humayo sila, pinagbilinan din sila. At saan mang bayan na hindi kayo tanggapin, ang ibig sabihin nun ay hindi tatanggapin ang good news na kanilang dadalhin, ang mabuting balita ng Panginoon na kanilang sasabihin. Ipagpag ninyo ang mga alikabok sa inyong mga paa at lumipat sa ibang bayan. Huwag ipilit. Sapagkat kung ipipilit nga naman natin, baka hindi na ito mapahalagahan, mabastos pa ng kung sino man. Naranasan nyo na po siguro yung naglalakad kayo kung saan, lalong-lalo sa mall. Tapos may parang humaharang sa inyo ng mga agents ng produkto o ng kondo na nagbibigay ng mga leaflet. Pinopromote yung produkto or pinopromote yung kondo. Hindi nga po ba't may mga pagkakataon na parang namimili talaga, binibigay sa'yo. So parang lang wala nang masyadong usap, kinukuha mo na lang, napipilitan ka. Pero anong ginagawa mo pagkatapos? Diba, hindi ka pa nakakalayo. Natapon mo na. O kaya nilalamukos mo muna bago mo ibasura. Sayang ang papel. Sayang yung promotion. Kasi naman, pinilit lang. So in a sense, yun pang mga nagpilit na ahente ang may kasalanan kung bakit mo nagawa na ang kanilang produkto o leaflets at least na yan ay hindi pahalagahan. Ganon din ang pwede nating gawin kapag ipipilit natin ang mabuting balita ang ating pananampalataya sa sino man na ayaw talagang tumanggap nito. Tayo pa mismo ang magiging dahilan upang ang ating pananampalataya ay hindi nila irespeto. Kaya huwag po natin gagawin yan. Na by the way, baka nagagawa na natin, hindi lang po natin alam. Halimbawa po, yung kapag kayo nagpapamisa, dahil may i-bless na structure o kaya lugar, o kaya ay may anibersaryo sa kumpanya, may okasyon sa pamilya, yung hindi pa nagsisimula yung misa, sasabihan nyo na agad yung pare, "Father, pwede po ba mabilis lang kasi po may programa pa? May hinahabol po tayong oras."
O yung kahit hindi ma-late si Father, kahit nga maaga si Father, na dapat ay maagang magmisa, di pa kayo magsisimula. Pero kapag nagsimula kayo, mamadaliin nyo siya. Yung kahit iba yung na-late, sa misa kayo, kukuha ng minuto na kinuha ng iba. Yung mga kahit mailagay sa gitna, sa huli, ang misa, kahit wala na halos magsisimba o kahit yung mga magsisimba ay groggy na, yung okay lang sa inyo. Yung mga masabing nagmisa lang, mairaos lang, nako, kung kayo po'y Katoliko at ginagawa nyo yan, mahiya naman kayo. Sapagkat kayo pa po ang nagiging dahilan para hindi igalang ng iba ang misa, para hindi pahalagahan ng iba ang misa, para hindi makita ng iba ang importansya ng misa. Kaya kapag ganyan ang sistema, alam kong may programa, tapos nakakasense na ako na maisingit lang ang misa, ay, hindi ko tinatanggap yan. Ngayon, kung natanggap ko na at nagkaroon ng ganyang eksena na para mairaos lang yung misa, alam niyo, sinasabihan ko talaga yung mga nag-imbita sa akin, kahit sino pa sila, kung na po kaya tayo magmisa. And then na-expect ko sa kanila, sa maayos namang paraan, ang kahalagahan ng misa, na dapat hindi namin tinatratong gano'n ang misa. Ngayon, kung yan ay sa pakiramdam ko ay hindi nila tinatanggap at hindi nila gagawa ng paraan, ay, magtampo na sila kung magtampo. Hindi ko sila minimisahan. Totoo. Sapagkat ayaw ko na ako pa bilang pare ang siyang magiging sayanhe na hindi nila pahalagahan o itrato ng mababa lang ang misa. The Eucharist is the source and summit of our Christian life. Dapat patunayan natin yan. Dapat sa atin una makita yan ang pagkapahalaga sa banal na pagdiriwang. At hindi na nga natin maipromote ang misa. Sisiraan pa natin ang misa? Ida-downgrade ba natin ang misa? Wag naman. So, wag po sana tayo maging dahilan ng hindi pagkapahalaga sa mga dapat nating pinapahalagahan sa ating pananampalataya. Which, by the way, can also be applied sa ibang aspeto ng ating buhay. Halimbawa, ano pa ba mahalaga sa atin? Oras natin, pamilya natin, pagmamahal natin, pagkatao natin. Yan ang perlas ng buhay natin. Kung ang mga ito'y mahalaga talaga, ay huwag tayong papayag na ito hindi pahalagahan ng iba. Huwag nating ipipilit sa kanila kung ayaw nila ng pagmamahal natin. Kung hindi nila pinapahalagan yung oras na binibigay natin. Kung hindi nila mamahalin at papahalagahan ng pamilya natin. At lalo na kung ida-downgrade nila ang pagkatao, dangal natin. Huwag nating ipipilit sa kanila kung ayaw nila. Kung ayaw nilang pahalagahan. O kaya dumistansya tayo sa kanila. At lalong huwag tayong papayag na ang mga ito'y baliwalain nila o bastusin, i-disrespect nila. Tayo po mismo ang dapat unang magpahalaga sa mga bagay, tao, relasyon na tunay sa ating mahalaga upang ito ay pahalagahan din ng iba. Ngayon, kung hindi nga nila papahalagahan, kahit na pinapahalagahan natin, pinaninindigan natin, pinakikita natin, huwag nating ipilit. Kung ayaw nila ng mahalagang bagay para sa atin na gusto nating ibigay sa kanila, hayaan natin silang mawalan kaysa naman tayo ang mawalan ng pagpapahalaga. Hayaan natin silang mawalan, hindi tayo. Basta tayo, treasure natin ang mga bagay at tao at relasyon, lalong-lalo na ang Diyos na tunay na mahalaga para sa atin. Saan ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang na ito? Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinanggagalingan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko,
Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong mapanindigan ikaw bilang tunay na mahalaga sa buhay ko. Ang iyong aral, ang iyong turo. Gayon din naman, mapahalagahan kong ganap ang mga tao, ang mga bagay na ipinagkatiwala mo sa akin para sa kabutihan ko. Tulungan mo akong wag isakripisyo ang mga tunay na mahalaga para sa mga bagay na hindi ganong mahalaga sapagkat alam ko na ito'y pag-iisihan ko. At tulungan mo rin po ako na ito'y mapanindigan ko rin kahit sa ibang tao. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Imposible yan. Hindi rin siya pumapayag na mawala ang halaga natin. Kahit na nagkakasala tayo, binabalik niya ang karangalan natin. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi niya tayo iniiwan. At yun ang nagbibigay sa atin ng iba yung kahalagahan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Inubos ka ni Kristo. Mahal ka ng Diyos. Pakatandaan, kung lalapit ka kay Jesus, kaya yung kawalan ng halagang nararamdaman mo, hindi yan gusto ng Panginoon. Huwag kang maniwala sa iba kahit sa sarili mo na dinedegrade ang pagkatao mo. Kung lalapit kay Jesus, basta magsikap lang, magpakabuti lang, sumunod sa kalooban ng Diyos para mas maramdaman natin ang halaga natin. Huwag nating ibaba ito sa kasalanan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon na magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.